will of the Lord, no? Knowing the will of the Lord. Ang paghibalo sa kabubuton sa Ginoo. Hallelujah. How will you know if you are on the right track of His will? Paano daw natin malaman na tayo po'y nasa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo? As Christ followers, we ought to understand the will of the Lord in our lives. Understanding the very essence of doing the will of God precedes obedience to His will. Para po malaman natin na tayo po'y sumusunod na sa kalooban ng Diyos, kailangan yung tinatawag precedes obedience to His will. Meron palang obedience. Hindi pwedeng sabihin mong ikay sumusunod sa kalooban ng Diyos, pero ay hindi mo mga kapatid gi-obey. Wala ka mang obedience. So the Bible tells us, wherefore be not unwise. Ito po'y mababasa natin sa Ephesians chapter 5 verse 17. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Malaman natin kung ano ba talaga ang will ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord, diba? Praise God. Finding out the perfect will of the Lord requires separation from the worldly system. Para malaman mo na ikay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kailangan mong i-obey, sundin, gawin ang requirements. Mga kapatid, unang-una, separation from the worldly system and being transformed by the renewing of our mind, so that we will prove what is good and acceptable and perfect will of God. At ito po'y natutunan natin kahapon, Romans chapter 12 verse 2. Hallelujah. So absolute obedience demands understanding what exactly the Lord wants us to do. Pag sinusunod mo, mga kapatid, yung gusto ng Diyos, hallelujah, yun ang ibig sabihin, mga kapatid, na ikay po'y nasa perfect will of God. So the following questions below will be helpful to determine the will of the Lord into our lives. Hallelujah. Meron pong mga katanungan. Praise God. Ito po'y makatutulong sa atin para po ating ma-determine. Hallelujah. In order us to determine if we are in the will of the Lord. Kung nasa kalooban na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid. Unang-una po, does your action run smoothly with God's Word? Ang ginagawa mo ba ay sumasang-ayon ba sa salita ng Diyos? Yun po ang unang-una. God's perfect will runs smoothly with God's words. Kasi ang tunay palang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ito po'y sumang-ayon sa salita ng Diyos. Dahil hindi pwedeng ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay siyang sumusunod sa inyo. Kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay kailangan tayo, ikaw, tayong lahat ay susunod sa kanyang salita. Kasi merong mga taong gusto nilang ang salita ng Diyos ay susunod sa kanila. Hindi yan pwede, mali yan, kapatid. Praise God. So, in order to be in the will of the Lord is we must follow what the words of God says. Kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Amen. So, have you consulted your God-given pastor about your plan of action?
Kung totoong nasa will ka ng Panginoon, kung tunay na ikay sumusunod sa kalooban ng Diyos, hallelujah, ikay ba'y nagkukonsulta sa pastor na siya po ang pinadala ng pastor upang mag-aalaga, mag-aaruga sa ating mga kaluluwa, mga kapatid? Ang lahat ng may mga pastor dyan ay magsabing praise the Lord. Kaso hindi ko makita yung mga komento nyo, mga kapatid. Amen. So, have you consulted your God-given pastor about your plan of action? Oh, ikay ba'y nagkukonsulta, mga kapatid? Hallelujah. Excuse me. Ikay ba'y nagkukonsulta sa pastor mo? Sa tuwing ikay merong layunin o merong agenda sa buhay mo, bago mo ginagawa ang mga plano sa buhay mo, ito ba'y kinukonsulta mo sa pastor mo? Dahil yun ang pangalawang dahilan eh. Pag nasa will ka sa Panginoon, dapat sundin mo, mga kapatid, magkukonsulta ka sa pastor mo sa lahat ng mga bagay, mga plano na dapat mong gawin. Halimbawa, ikay magpapatayo ng big business, mga kapatid. Magpapatayo ka ng palasyo. Mga kapatid, kailangan mo munang isasangguni sa pastor mo. Kailangan mo munang ikonsulta sa pastor mo. Baka magkamali, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord. Kaya ang sabi dito, the following questions below will be helpful to us to determine the will of the Lord into our lives. Ito po'y makatulong sa atin kung tunay ba ay nasa kalooban tayo ng Panginoong Kristo. Hallelujah. Pangalawa, have you consulted your God-given pastor about your plan of action? May agenda ka, nagkukonsulta ka ba sa pastor mo? Kasi mga kapatid, kung hindi ka nagkukonsulta sa pastor mo, useless, mga kapatid, ang pagtatawag mo sa kanyang pastor dinsay, tapos hindi ka nagkukonsulta. Kailangan ikukonsulta mo ang lahat ng mga plano mo sa buhay mo, ikukonsulta mo sa alagad ng Diyos. Yun ang isang membro, yun ang isang taong nagpapatunay na siya'y lumalakad sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Praise God. So, meron nga iba ang tawag sa pastor nila ay pas. Magandang umaga, pas. Yung iba, Tor. Tor, kumusta ka na, Tor? Saan ka ngayon, Tor? Hindi pwede. Sa atin, mga kapatid, sa apostolic and doctrine, hindi pwedeng tawagin mo yung pastor na pas. Hindi pwedeng tawagin mo Tor. Tor Dinsay. Pas Dinsay. Ikumpletuhin mo nga, Pastor Dinsay. Pastor Jonathan. Huwag mong sabihin, pas. Sa Trinitarian lang yun. Pas. Tor. Alam ba niyo kung anong ibig sabihin ng pastor? Yung letter P doon, mga kapatid, protect. Protect. Hallelujah. Yung letter E doon, mga kapatid, praise God, hallelujah. Assess, di ba? Assess yun, assess. So, kailangan yung pastor mo, protektahan mo siya. I-assess mo siya, mga kapatid. Hallelujah. Yung is doon, mga kapatid, praise God, hallelujah, serve. Diba? Paglingkuran mo ang pastor mo, mga kapatid, hindi bilang Panginoon, kundi paglingkuran mo siya bilang alagad ng Diyos. Yung is doon, serve. Serve your pastor. Yung letter T doon, take care of your pastor. Alagaan mo siya. Iingatan mo ang pastor mo sa mga gossip, mga kapatid. Yung O doon, obey. Obey your pastor. Diba? Yung R doon sa pastor, mga kapatid, praise God. Respect your pastor. Praise God, hallelujah. So pag halimbawa, pag tinatawag mo ang pastor na pas, pag pas lang tinatawag mo sa pastor, ang ibig sabihin, may proteksyon ka sa kanya, may assist ka sa kanya, mga kapatid, nagsiserve ka sa kanya, pero wala kang tiker, wala kang obey, wala kang obedience, at wala kang respect. Pag tinatawag mong pas lang ang pastor mo, kapatid na Iris Buklawan sumilip galing
sakwit, mga kapatid. So wag mong tawagin ang pastor mo na pas, kundi diretsuhin mo na yan, pastor, mga kapatid. Praise God. Kasi kung tinatawag mo siyang pas dinsay, saan ka galing? Ang ibig sabihin, may protection ka sa kanya, may assess ka sa kanya, may take care ka sa kanya, pero nawala na yung obedience mo, nawala na yung respect mo, mga kapatid. Yung iba nga, tinatawag ang pastor nila, Tor. Oh, magandang umaga, Tor. Magandang umaga, Tor Dinsay. Ano yung ibig sabihin ng Tor? Mga kapatid, kung ganyan lang ang tinatawag ng pastor mo, tinatawag mo lang siyang Tor, ang ibig sabihin, mga kapatid, may take care ka sa kanya, may obedience ka sa kanya, may respect ka sa kanya, pero nawala yung protection mo sa kanya, nawala yung obedience mo sa kanya, mga kapatid, nawala yung assistance mo sa kanya. Hallelujah. Nawala mo yung pagsiserve mo sa kanya. Kasi Tor lang tinatawag mo sa kanya eh. Hindi yan mali yan, mga kapatid. Ang daming mga kapatiran ang naririnig ko. Tor, saan ka galing? Pas, saan ka galing? Mali yan. Diretsuhin mo na lang. Pag sinabi mong pastor, Pastor Dinsay, Pastor Jonathan, ang ibig sabihin, kumplito ang pagrespeto mo sa kanya. Kasi pag tinatawag mo siyang pastor, nandoon na yung letter P, protection. I-protectionan mo siya. Nandoon mo na yung assistance. Nag-assess ka sa kanya. Sa lahat ng mga gawain sa simbahan, nag-a-assess ka sa pastor mo, mga kapatid. Tapos, nagsiserve ka pa. Diba? Nagsiserve ka sa pastor mo. Hallelujah. Nagbibigay ka ng tithes and offering. Yun, nagsiserve ka sa pastor mo, mga kapatid. Tapos, nandoon na yung letter T. Hallelujah. Take care of your pastor. Hallelujah. Nag-aaruga ka. Inaalagaan mo ang pastor mo. Mga kapatid, hindi mo pinabayaan, nakakutsi ka, tapos yung pastor mo, nakabisiklita lang, dinadaanan mo pa, maraming alikabok, mga kapatid. Amen? So pag tinatawag mo siyang pastor, nandoon na yung teacher, at nandoon na yung letter O, obedience, at nandoon na din yung respect, mga kapatid. Ganyan. So, kailangan, pag may respeto ka sa pastor, isasangguni mo, ikonsulta mo ang lahat ng mga plano mo, lahat ng mga agenda mo, pag may respeto ka sa pastor, mga kapatid. At pag may obedience ka sa pastor, yung letter O doon, pag in-obey mo ang pastor mo, kung ano ang ibibigay sa pastor na mga schedule, mga assignment, mga kapatid, huwag mong i-reject yun. Yun ang nagpapatunay na ikay nag-uubay sa pastor mo. Praise God. At kung ikay nag-take care sa pastor mo, mga kapatid, ikailangan alagaan mo ang pastor mo. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kung ikay nagsusunod, sumusunod sa will ng Diyos, mga kapatid. Yan. Sabi dito, your actions should have God's signal through your pastor. Ang mga kilos raw natin, ito'y nagpapatunay. Through your pastor. In the olden days, God spoke to His people through His chosen prophets. Nung dati, kinakausap ng Panginoon ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Pag sinasabi niya sa kanyang propeta, ang propeta ay magsasabi naman doon sa kanyang mga tauhan. Ganon din ngayon sa ating panahon, sa dispensation of grace. Mga kapatid, ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay magsasabi siya sa pastor. Then ang pastor ay magsasabi, magbibigay ng message, mga kapatid, praise God, hallelujah, sa mga leaders, sa mga members. Kaya, in the old days, God spoke to His people, hallelujah, through His chosen prophets. In the New Covenant, however, the pastor is the God-chosen and anointed to feed God's flock. Ang swerte natin, palaran nga tayo dahil may God-given pastor pala tayo. Ibinigay ang Diyos. Kaya alagaan niyo si Pastor Dinsay, mga kapatid.
Hallelujah. Dahil ibinigay siya ng Diyos sa inyo parang mag-aaruga to feed your souls. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So the pastor is God chosen. Pinili siya ng Diyos. Hindi tao ang nagpili sa kanya para ipapadala sa inyo. Hallelujah. But God chose him to be your pastor. Alam niyo, may tatlong klaseng pastor. May pastor na tinatawag, pinadala dahil sa pera, ministry. May tinatawag, God sends, pinadala ng Diyos, sending by money, pinadala dahil sa pera. May pastor din na tinatawag, pastor, sending by money, sending by men, pinadala sa tao. Pero ang pastor talaga na totoo ay yung pastor sending by God. So ang pastor nyo, siyang pinadala ng Diyos. So kung ikay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kailangan magkukonsulta ka sa pastor na ipinadala sa Diyos sa buhay natin. Blessed be the name of God. Kaya yun ang sabi ng Panginoon, thy will be done in earth as it is in heaven. Tinuturo niya yan sa mga alagad niya. Kaya kung sinabi mong ikay sumusunod sa kalooban ng Diyos, pastor, ako'y nasa will of God na. Pastor, ako'y nasa will of God na. Tapos yung pastor mo, pinabayaan mo lang. Yung pastor mo, mga kapatid, hindi ka nga nagkukonsulta kung magbibili ka ng bisikleta o magpapatayo ka ng malalaking bahay. Hindi ka nga nagkukonsulta. Mga kapatid, kukonsulta mo ang lahat ng mga agenda sa buhay mo, mga plano, mga business. Hallelujah. If you have a respect in your pastor, you need to consult lahat ng mga agenda. Yan ang nagpapatunay na ikay nasa kalooban ng Diyos. Dahil hindi naman kalooban ng Diyos, mga kapatid, na sabihin mo, nasa will of God ka, tapos hindi ka nagkukonsulta sa pastor, and that is not the will of God. Hallelujah. So, he is then entrusted with the Lord's manifold activities in the ministry. Dahil ang pastor po ay siyang inaasahan ng Diyos sa iba't ibang activities. Napakaraming activities ang pastor. Excuse me. Napakaraming activities ang pastor. In the ministry, the Lord speak to your pastor about God's will for you. Seek your pastor's pieces of advice. Ang Panginoon ay nagbibigay, nakiusap sa pastor sa kanyang kalooban para ihatid sa atin. So, kailangan, mga kapatid, seek the advice of your pastor. Hanapin mo, sundin mo ang advice ng pastor mo. Yon ang tunay na nasa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Diba? Mayroong ang iba, pumunta ng abroad, Maynila. Makuratan na si pastor. Ayo, pastor, pastor. Pastor, tao po, pastor. Asa man ka, Brad? Mura magkag-astronaut. Ang daming bag ang dala mo. Pray ko, pastor. Dahil mo adto na ko sa Manila. Yung tao ng pastor, dali-dali. Yun ang pastor, sa puning membro ho, man lang magpahibaludaan, yung mula kaway man di ay. Mukalit na magbutho sa parsonids kay mananghid nga. Muadtog Manila. Nayuban, mabutho ra sa parsonids kay magpaampo. Pero og na ay mga panalangin, di gani makita sa simbahan. Pero og na ay mga problema, mabutho rag kalit sa parsonids, dali-dalion pa ang pastor. Sige na nga, pastor, ipag-pray mo na nga ako. Hindi yan kalooban ng Diyos. Di ba?
Ang ibig kong sabihin, sa wala pang mga bagay na mangyayari, kailangan magre-respeto ka na sa pastor. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid, nga naa ka sa kabubuton sa Diyos. Okay? Sinsya kayo mga kapatid, sana hindi kayo magalit. Asa na to? Sabi dito, do you prayerfully seek God in your action and plan? Pinag-pray mo ba sa Panginoon ang mga plano mo sa buhay mo? Kung nasa will ka ng Panginoon, pinag-pray mo ba sa Panginoon ang mga plano mo sa buhay mo? Diba? Prayer keeps us in tune with God's purpose in our lives. Dahil ang prayer para, ito pala ang mag-tune up. Tulad ng motor, ipapatune up mo. Bakit ipapatune up mong sasakyan mo? Para makikita yung ayos na pag-andar ng makina. Para, mga kapatid, hindi siya matuluyang masira. So, kailangan ipatune up mo. Ganon din ang buhay natin. Kung ikay lumalakad sa kalooban ng Diyos, kailangan ipapatune up mo ang buhay mo sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang alagad. Prayerless Christians become prone to following the dictates of his own desire. While a prayer-loaded believer is assured of God's spiritual directions. Ano raw? Ang isang Kristiyanong walang prayer become prone to following dictates of his own desire. Pag walang prayer ang isang Christian, siya po ay frontalya, mga kapatid, sa lahat ng dictates sa kanyang sariling layunin. Hindi ang layunin ng Diyos ang sinusunod mo, kundi ang sarili mong dictates of desire, yun ang lagi mong sinusunod. Dahil you are lack of prayer, wala kulang ka sa prayer. Success without the image of the Lord Jesus Christ, which is the holiness and righteousness, is like tantamount failure. Mga kapatid, tinatawag yung tantamount, walang kwenta. Ang success mo, walang kwenta. Pag wala ang pag-intervene ng Panginoon sa buhay natin, tantamount failure. Praise God. Walang kwenta yan. Ang tunay na success ay yung may direction, may gabay ang Panginoon, mga kapatid. Diba? Kasi pag prayerful ka, you are loaded believer as assured of God's spiritual directions. Mahibulong ka. Smooth ang dagan. Doon na may mga failure mo agi. Pero magpasulabig yun ang kalampusan o success. Tungod kay, doon ay direction ang Ginoo sa imong kinabuhi, mga ison. Praise God. So, at doon mo malaman na ikay nasa kalooban ng Diyos. Praise be the name of the Lord. God is just a prayer away. He is ever waiting for someone to approach Him. Ang Diyos ay naghihintay sa bawat isa sa atin kung siya'y ating kinakailangan. Hindi pwedeng ikaw, ang Diyos ang lalapit una sa inyo. Diba na awit ni Don Moy? If you deny to Him, naasya ka na to. Kung kita'y muuna niya, ang Ginoo mo lihok. So ikaw ang muuna og move para sa intervention sa Ginoo. Para maabot di mo ang Ginoo, ikaw ang unang muhimo og move. Mga kapatid, tulad kay Peter, noong nalunod siya, nandyan lang ang Panginoon mga kapatid. Alam ng Panginoon na malulunod talaga siya. Pero, hangtod nga,
hindi sinambit ni Peter yung pangalan ng Panginoon, hindi siya nilapitan ng Diyos. At salamat, in his short prayer, Lord, save me. At nilapitan siya ng Panginoon. Iminulat ng Panginoon ang kanyang kamay. At doon, hinawakan ng Peter yung kamay ng Panginoon. At doon, nagkaroon ng security. Praise God, hallelujah. Ang ibig sabihin, God is waiting, hallelujah, for someone to approach Him. Hinihintay lang pala tayo ng Panginoon. Kaya, kung nasa kalooban ka ng Diyos, pag sinabi mong, thy will be done, ang ibig sabihin, anumang mga problema, mga circumstances, troubles in life na darating sa buhay mo, iwag kang mag-alala. Sinabi mo na nga, thy will be done. Sinabi mo na nga sa Panginoon, thy will be done. Sinabi mong thy will be done, tapos nagka-problema ka pa. Praise God. Pag sinabi mong thy will be done, wag mo nang problemahin yon. Bahala ng Panginoon. Ang importante, you are trusting Him. Nagtatrust ka sa Kanya, naniniwala ka sa Kanya, na kaya niyang gawin ang hindi natin kayang gawin, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Have you asked yourself whether your action and plan destroy intimacy with your family, friends, relatives, and gods, and etc.? Ang lahat ng mga bagay. Tinatanong mo ba ang sarili mo kung ito ba, hindi ba ito makasira sa aking pamilya? Hindi ba ito makasira sa kaibigan ko? Hindi ba ito makasira sa kapitbahay ko? Hindi ba ito makasira sa pastor ko? Pag gagawin ko ito. Yun, mga kapatid. Kung nasa will ka ng Panginoon, kung sinasabi mo lagi, thy will be done, tanungin mo muna ang sarili mo kung ito mo'y karapat-dapat mo bang gawin o hindi. Hallelujah. Ay, ito ba'y dapat mong gawin o hindi? Yun ang nagpapatunay, mga kapatid, na nasa will ka ng Panginoon. God's will never destroy rapport with your friends, relatives, family, and most especially, mga kapatid, hallelujah, 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 praise God, with God. Dahil ang kalooban ng Diyos ay hindi ito magsisira, mga kapatid, sa kapitbahay natin. Hindi ito magsisira sa kaibigan natin, sa pamilya natin. Hindi ito magsisira. Mga kapatid. Amen? Tingnan nyo. Ito po'y sabihin ko sa inyo. Yung asawa ko dati, hindi ang kalooban ng Diyos na talagang kami magsasama. Dahil ayaw niyang magpapastor ako. Gusto niyang, ang effort ko lagi ay nasa sanglibutan lang. Praise God. Dahil sabi niya, maraming pera. Ayaw niya magpastor dahil ang pastor raw ay walang pera. Walang pera. Kaya sa simulan pa lang, alam ko nang hindi kalooban ng Diyos yung pagsasama namin. Kaya dumating ang panahon, dumating ang oras na hinihiwalay kami. Hindi ang kalooban ng Panginoon eh. Dahil kung will ng Panginoon yung pagsasama natin, ang sabi ng Biblia, ang gihiusa sa tao, di gyud na, ang gihiusa sa Diyos, dili gyud na mabulag sa tao. Bakit hiniwalay kami? Ang ibig sabihin, hindi will ng Panginoon yun. Dahil ayaw niyang mag-ministry kami, mga kapatid. Kaya nagpunta ko sa Bible School, siya umiwas. Kasi ayaw niya pag nasa ministry, mga kapatid. Mag-15 years na po, wala na kaming communication. Dahil alam kong hindi yan kalooban ng Panginoon Kristo, mga kapatid. Dahil kung kalooban ng Diyos, kahit ano pang mga problema ay darating, ano pang mga pagsubok na darating, tumitibay, mas lalong tumitibay ang inyong pagsasama. Praise God. Pero pag hinihiwalay kayo, ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi yan kalooban ng Diyos, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord. Yun. Sabi dito, it is not the will of God in our lives. Instead, the will of the Lord tightens our intimacy with Him, making us much closer to Him. Di ba? Kapag kanindot, di ba? Ang kabubuton day sa Ginoo, mailhan na to. Kay damor kita, nga magakasuod sa Ginoo. The Lord
tightens our intimacy, hallelujah, with Him, the more kang magka-close, making us much better, much closer to Him. Yun ang nagpapatunay na ikay nasa kalooban ng Diyos. Pero kung sa isang buwan, kaisa lang ka magsimba, hindi yan kalooban ng Diyos. Sa isang buwan, paminsan-minsan ka lang nagsisimba, hindi yan kalooban ng Diyos. Nawala yung intimacy, nawala yung closeness mo sa Panginoon. Praise God. Pero kung nasa kalooban ka ng Panginoon, the more ang closeness natin sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Making us much closer to Him. Pag ang will sa Panginoon ay ito po'y nagbibigay ng much closer to our Lord Jesus Christ. Kaya tandaan mo mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig o napapanood ngayon, kung nararamdaman mo na ikay malayong-malayo na sa closeness ng Panginoon, baka unti-unti nang nawawala o unti-unti nang napalayo ka sa kalooban ng Diyos. Kaya kung nararamdaman mo na parang unti-unti ka nang nalalayo sa will ni Lord, ang sabi ng Panginoon, umari ka mo, maghusay kita. Hallelujah. Ngayon ang Isaias Kapitulo 1, versikulo 18, umari ka mo, maghusay ta. Bisag unsa ka pula ang inyong mga sala, ipaputiyon ako na sama sa balahibo sa karniro. Basta makighusay ka. Pag nasa will ka ng Panginoon, pag nararamdaman mo na ikay layong malayo na, unti-unti ka nang lalalayo, nawawala na yung intimacy, ang closeness sa Panginoon, ibig sabihin may gap ka na, may guiltiness ka na. Hallelujah. Huwag mong hintayin mga kapatid, hallelujah, na umabot pa sa disgrasya, umabot pa mga kapatid, umabot pa makaigsunan ko sa dangerous ang buhay mo. Mga kapatid, ngayon na lapitan mo na uli ang Panginoon, makig-reconcile ka sa Panginoon para mabalik yung will sa Panginoon sa buhay mo, mga kapatid. Blessed be the name of God. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. So, sabi dito, the scripture teaches that whatever we do in word or deed, it should be done in the name of the Lord. Ingon na Biblia, Colosas 3:17, bisag unsay inyong pagabuhaton, buhata sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Yan ang mga Kristiyano o taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Lahat ng ginagawa nila, lahat ng sinasabi nila, ito po'y nagbibes sa will ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. The scriptures teach us that whatever we do in word or deed, it should be done in the name of the Lord, giving God the glory and honor due to Him. Kung sinasabing pinupuri mo Panginoon, sinasabi mong nag-honor ka sa Panginoon, makikita yan sa mga ginagawa mo. Kung ito ba'y nagbibes sa kanyang pangalan, ito ba'y nagbibes sa kanyang kalooban. It is not the will of the Lord that our Christians testimony be spotted with controversy, such as being criticized by other people if we would be involved in unrighteousness acts. Dili pwede. Pakaigsoon ko nga, tawagon kang Kristohanon, tawagin kang spotted Christians. Hallelujah, praise God. Yung spotted, mga kapatid, lumalakad yung paa mo, lumakad sa libutan, lumakad sa Diyos. Sinabi ko kahapon na ang pikas na tainga mo ay nakikinig sa Diyos. Ang pikas na tainga mo ay nakikinig sa sanglibutan. Ang pikas na mata mo ay tumitingin sa Diyos, at ang pikas na mata mo ay tumitingin sa sanglibutan. Ang kanang kamay mo ay gumagawa sa Panginoon. Ang kaliwang kamay mo ay gumagawa sa sanglibutan. Ay hindi yan will of the Lord, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord.
Kahit bisag unsay atong buhaton, igagawin natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. If we would be involved in unrighteous acts, yung hindi karapat-dapat na mga gawain sa sanglibutan, tulad ng bisyo, tulad ng sugal, o ano pa, mga unrighteous, hindi ka nagbabayad ng buhis, unrighteous yan. Sinasabi mong namuhay ka ng kabanalan, sumusunod ka sa will sa Panginoon, tapos hindi ka nagbabayad ng buhis, hindi ka nang susuot ng mask pag ikay lumalakad sa kalsada, hindi mo sinusunod yung protocol. Unrighteous yan, mga kapatid. Hallelujah. So, sabi dito, when our actions do not complement our Christian testimony, it is not the will of the Lord. Let God be glorified in every action we make. Kailangan mapupuri ang Panginoon sa lahat ng mga ginagawa natin, mga kapatid. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. So, man's worst nightmare. Ito'y naging bangungot nightmare. Bangungot, bungaon ka. The Lord Jesus figure out what seems to be the perfect scenario in that day when He will pronounce judgment on those whose lives are not totally transformed by His word. Nakita sa Ginoo, pinakita ng Diyos, sinasabi niya kung ano ang hantungan sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Mga kapatid, men will hear woeful words. Kana maminaw lang ta sa mga dili maayo nga mga sulti. O dili kay maayo ra ta maminaw sa mga bad news. Pero sa mga pagwali, sa morning devotion, dili ka maminaw. Pero sa mga balita sa kalibutan, kusog ka kayo maminaw. Mga igsoon. Hallelujah. Kusog ka mo tanaw sa mga television, sa mga unnecessary things, mga kaigsuunan. Pero dili ka mo open, di ka mo gasto para sa morning devotion. Dako ka gasto sa Lord para sa ubang mga buluhaton. Pero di gani ka maghatag og Lord, di gani ka mo gasto og Lord para makakita ka sa morning devotion. Nagiging bangungot yan, naging nightmare yan sa Christian life, mga kapatid. Hallelujah. Men will hear woeful words with the Lord Himself will utter. Then each one will tell God of his religious achievements, asking Him afterwards to consider him in the kingdom of God. Tapos sabihin mo, nasa kingdom ka ng Panginoon. Tapos pinutol mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Tapos sinabi mo, nasa kalooban ka ng Panginoon. Kaya ngayon ang sabi sa asiting chapter natin, sa Matthew chapter 7 verse 21 to 22, niadtuon niyang adlaw, dagan ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, di ba sa imong ngalan nagsimba man mi? Di ba Ginoo, Ginoo, di ba sa imong ngalan nagmilagro man mi? Di ba Ginoo sa imong ngalan nguna mo ni among gihimo sa imong ngalan? Anong sabi ng Panginoon? Sagot ng Panginoon, hindi kita kilala. Bakit, mga kapatid? Dahil naging nightmare lang yan. Dahil hindi mo totoong sinusunod ang kanyang kalooban. Not everyone that saith unto me, ito yung sabi, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, yun na, daghan ang musulti ka nako, maingon ka nako, ni adtong adlaw, future tense ni siya, ha? In that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Di ba nagpropesiya man mi tungod sa imong ngalan? And in thy name have cast out devils. Di ba Ginoo, pinaalis namin ang mga demonyo sa iyong pangalan? And in thy name done many wonderful works. Di ba Panginoon, sa pangalan mo marami kaming nagagawang wonderful works, mga milagro, himala. And then will I profess unto them, at sabi ng Panginoon, at sabihin ko sa kanila, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Depart from me, ye that work iniquity. Umalis kayo sa aking harapan. Di ba may awit? Umalis ka na sa aking harapan. Umalis ka. Sabi ng Panginoon, depart from me.
Ye that work iniquity. Kahit nga nagmilagro ka, kahit pinalis mo yung demonyo, kung ikaw mismo na nagpapaalis, hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, pagdating sa panahon, akala mo'y sigurado na, akala mo'y safety ka, mga kapatid, yun pala, mga kapatid, ay kulang. Blessed be the name of the Lord. Kaya, being denied entrance in heaven is man's worst spiritual nightmare. Pag i-deny mo ang pagpasok ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, magiging man's worst spiritual nightmare po ito. Magiging spiritual na bangungot po ito, mga kapatid, sa buhay natin. Bangungot, at delikado yung bangungot, nakakamatay yun, mga kapatid. Nakakamatay. So the Lord Jesus made it clear to those who desire to be with Him forever in the kingdom of God when He said, not everyone that sit unto me, Lord, Lord, shall, hallelujah, enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Kung dili ka tulang nagtuman sa will sa iyang amahan nga atua sa langit. Sa sinasabi ko pa kanina, ano yung will ng Panginoon? Kung sinabi mong ikay lumakad sa will ng Panginoon, you must obey and follow the teaching, the command of your pastor. Ulitin ko, huwag mong sabihin pass, huwag mong sabihin tor, ikumplituhin mo pastor. Dahil pag ikumplito mo yung pastor, ang letter P doon, may protection ka sa kanya. Ang letter A, may assess ka sa kanya. Yung letter S, may serve ka sa kanya. Nag-serve ka sa pastor mo para sa Panginoon. Yung letter T, nag-tikir ka sa kanya. Giatiman mo ang imo pastor. Yung letter O, nag-obey ka sa kanya. Sinusunod mo ang utos ng pastor mo. Yung letter R, may respeto ka sa kanya. Kaya, huwag mong sabihin, pas dinsay, asa na si pas dinsay. Huwag mong sabihin, tor dinsay, asa na si tor dinsay. Sabihin mo, pastor dinsay, pastor dinsay, pastor Jonathan. Mga kapatid, yun, praise God, hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, may respeto ka. At kung may respeto ka sa alagad ng Diyos, may respeto ka sa Diyos na hindi mo nga nakikita. Pero kung wala kang respeto, paano mo irespeto ang Diyos? Hindi mo nga inirespeto yung nakikita. Yung ang Diyos pa kaya na hindi mo nakikita. Diba? Nagiging nightmare lang yan. So, the kingdom of heaven indeed has been prepared to those who strictly adhere in following the will of the Lord in their lives. Ano raw? Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga taong preparado. Yung mga taong stricto talaga na sinusunod nila ang kalooban ng Diyos. So, ang kingdom of heaven, para lang yan sa kanila. The scripture in as yet forbids your truth to consider the following will of Lord. May tinatawag, bitter. Hallelujah. Mapait. Number 1, praise God, malapit ng oras. Professing Christians will be denied entrance in heaven. Kanabi itong maangkon ka, Christians ka, pero ayaw mong pumasok sa kaharian ng langit. The statement, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, makapasok sa kaharian ng Diyos, the kingdom of heaven, is a sign, serious warning. Those who are expectant of eternal salvation, but woefully be denied to them on the judgment day. Because of their unlawful deeds as a result of disobeying God's will. Tuod kay nagdahom kita, kapag abot sa panahon, makasulod ka sa gingharian sa langit, yun pala'y hindi.
Bakit? Because of our unlawful deeds. Dili karapat dapat nga mga gibuhat. Unlawful kanang mga buhat nga hindi sumasang-ayon sa balaod sa salita ng Diyos. Nag-disobey, mga igsoon. This scripture is addressed also to those who place their own volition in serving God higher than His perfect will. Nangalagad ka nga taphawra. To be saved from eternal damnation, para po tayo maligtas galing po sa eternal damnation, requires, hallelujah, absolute obedience to the will of God. Yes. Gusto mong pumasok, absolutely sundin, obey the will of God. It is through obedience to His divine will that give us full assurance of salvation. Hallelujah. Kay maurag yun ang makahatag og langit ng kasiguruan kung kita dunay gitawag full assurance of salvation, kung kita sinusunod at tinutupad, ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kahit nga kami mga pastor, sinisikap namin sundin ang full commands of the Lord. Pare-pareho din tayo. Have a human nature. Lahat tayo. Ang minsang ito ay hindi para sa inyo, para sa ating lahat. Alang-alang po sa atin lahat. Pati na kami mga pastor. Because we have a leaders nga kinahanglan po namong respeto, irespeto, tahuron sa among kinabuhi para sa Diyos, mga igsuon. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Hallelujah. So, it is through obedience to His divine will that gives us full assurance of salvation. And the world pass away. Sabi ng Bible, and the lust thereof, mawala ang kalibutan ug ang tanang mga pangibog niini. But he that doeth the will of God abideth forever. Mahadaw ang langit, ang tanang butang sa kalibutan, apil ang pangibog niini. Pero si bisan kinsa nga nagasunod sa kabubuton sa Dios, mga kaigsuunan, magpabilin hangtod sa walay katapusan. Diba? Ang nindot mga igsuon. 1 John chapter 2 verse 17 to 30. Mason. Now, how can a man follow the will of God? Paano niya sundon ang kalooban ng Diyos? Paano sundon ng isang tao ang kalooban ng Diyos, mga igso? Malapit ng oras natin magpipray tayo. Following the Lord should start with this. Kung nais mong sumunod, lumakad sa kalooban ng Diyos, mag-umpisa ka. Start with this. 4 important action. Mayroong 4 na importanteng gagawin. Gawin. Na dapat nating gawin. In order us to know nga naata sa kalooban ng Diyos. Una, repentance. Repentance. Kailangan yung paghinulsol. Repentance, di ba? Yun ang unang lakang. Hallelujah. Para malaman natin na tayo'y nasa kalooban ng Diyos. Kailangan yung repentance. It is impossible to follow God when sins reign inside the human heart. Dahil napakahirap sundin ang Panginoon kung meron pa, hallelujah, hallelujah, meron pang sin sa loob natin na hindi pa natin na-confess, mga kapatid. Napakahirap sundin ang Panginoon. Yun nga ang mga taong nagsasabi, Lord, di ba sa imong ngalan nagsimba mami, di ba sa imong ngalan nagmilagro mami? Dahil maraming mga tao ngayon, sinasambit ang pangalan ng Panginoon Kristo, pero hindi nagre-repent. Tagapiya karon kasagaran relihiyon. Mula sa relihiyon.
Hinahanap nila lagi ang Panginoon, pero hindi nagre-repent. Yun ang religion concept. Dahil yung religion, the word religion, is an idea of Satan, the Lucifer, the devil, founding its lie. Yun ang relihiyon. Yun ang relihiyon. Gitukod uban ang baka. Idea of Satan. Pero kita, wala ta sa relihiyon. We are in the kingdom. The word kingdom is an idea of God founding its truth. Itinayo siya na merong katotohanan. Yun ang kingdom. And we are kingdom citizen. Kingdom citizen ho tayo, mga kapatid. Pag sinabi mo, thy will be done, thy kingdom come. Sabot pasabot, mga kapatid, kingdom citizen. Ambot pasabot, if there is a kingdom, there is a king. And if there is a kingdom and there is a king, there is a rule. And if you are belong to the kingdom, you must obey the rule of the king. Sundin. So, merong mga taong sinasabi nila na they will be done, na hindi nagre-repent. Walang repentance. O, tingnan nyo, nakikita, walang kausaban, walang transformation. Mga kapatid, dahil walang repentance eh. Hindi marunong maghingi ng tawad. Lalo pa sa pag-asawa, pag magalit yung asawa, natapos na lang ang buong araw, hindi nga naghihingi ng tawad. Maghingi naman kayo ng sorry. I'm sorry, my love. Pasaylo ako. Ikaw ba na nakasala kasi mo asawa? Pangay pasaylo. Pasaylo ako ha nga. Sipyat ng kuwato. Ikaw po na asawa. I'm sorry, darling. I'm sorry, Han. Nahimo nakasulti ko ato. Muna'y lindo. Muna'y naikasing-kasing nga mahinulsulon. Muna'y pamilya nga nagsunod sa will sa Ginoo. Bisag dili ka, ikaw nakasala, marunong kang manghingi ng tawad. Yan ang pinaka-importante, mga kapatid. So, amen. It is impossible to follow God when sins reign inside the human heart. So, repentance destroy the walls of iniquity. Isaiah chapter 59 verse 2. Ang repentance mauni ang muwasak, destroy, hallelujah, the walls of iniquity. Wasakin niya ang kural sa pagpakasala. Iyang gubaon, gibain niya, mga kapatid, ang kural, ang fence, ang walls of iniquity. Gubaon niya. Grabe da ining paghinulsol. Mo da ingon ang Acts chapter 3 verse 19. Pag hinulsol, pamalik na kamo kaniya. Pag hinulsol o pagpamalik na kamo kaniya, that the time of refreshing will come from God. Aron mo abot ang panahon sa kahayahay. Mo na pag makahinulsol biya ka, di ba? Hayahay ang imong bation. A time of refreshing. Pag na ay refreshing, there is a blessings, mga igsoon. Kasi gibuak na giguba na ang paril sa pagpakasala. Isaiah chapter 59 verse 2. Which separate man from God. Nga maoy naka pahimulag sa tao gikan sa Dios. So pag naay paghinulsol, pag naay repentance, mao din ni ang muguba, mga igsoon, blessed be the name of the Lord, sa kural sa pagpakasala. Nga maoy hinungdan, ito po ang dahilan, hallelujah, naging obstacle po ito sa pamamagitan ng tao at sa Diyos, mga kapatid. So the Lord would not want to listen to our prayers when we regard iniquity in our hearts. Psalm 66 verse 18. Dili pwedeng madunggan sa Ginoo kung nagpabilin pa ang pagpakasala, ang iniquity sa atong kasing-kasing. Mao na nga sa plan of salvation, kasali doon ang repentance. Unang-una, faith. Then pangalawa, repentance. Di ba pangalawa? Dahil hindi tayo mapakinggan ng Panginoon
Hindi na pwedeng mapakinggan ang ating mga dalangin, dinadalangin, mga prayers, mga kapatid, kung wala po tayong repentance, mga kapatid. No? So, repentance saves us from being perished into damnation. Lucas 13:3. Nga ang paghinulsol, mao ni ang muluwas ka nato, gikan sa pagkaanod sa pagpakasala. That's why, ingon ang atong Ginoo sa Lucas 13:3. Pag hinulsol ka mo, basahin na to. Lucas 13:3. Basahin natin mga kapatid ang Lucas 13:3. Ingon diri oh. Ingnon ko kamo, dili hinunua, gawas kon maghinulsol kamo, kamong tanan mga matay. Tatanawa mga igsoon. Sa sa Biblia, gawas ko maghinulsol, kamong tanan mga matay. Ang ibig sabihin, importante di ay mga igsoon, hallelujah, ang gitawag mga igsoonan paghinulsol. Di ba napaka-importante pala? Praise the name of the Lord. Praise God. So, ingon diri mga igsoon. The human heart, repentance destroy the walls of iniquity which separate man from God. Hallelujah. 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 Repentance saves us from being perished. Mao ning muluwas ka nato gikan sa pagkalaglag, gikan sa pagkaanod, mga kaigsuonan. Hallelujah. Then, water baptism. Ikaduha, water baptism. Mo na isakto nga ikaw nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, magpabautismo ka sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Repentance, then baptism. Hallelujah, in the name of Jesus. The Lord Jesus Christ made an emphatic statement when he said, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. John chapter 3 verse 5. Imagine the innumerable voices crying out to God for help, for they are doomed in eternal fire of tormenting hell. Nga naman, atong gibasa, mao dito mga tawhana, grabing hilak, pag-amot sa panahon, grabing pagbaso, Lord, iba sa imong ngalan, kaya ang ilang kuwang, wala sila maghinulsol, wala sila mabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. So, importante di ay, kining mga butanga. Then, ikatulo, Holy Spirit baptism. Kinalan madawat nimo ang bautismo sa Espiritu Santo. Hallelujah. Receiving God's Spirit is a must. Hallelujah. To every person because it serves as a spiritual zeal that assures one of redemption. Ephesians chapter 4 verse 30. Kinanglan madawat ang balaang espiritu kay mao ni ang nagsilbing marka patinga para sa adlaw sa kaluwasan, mga kaigsuunan. So kung nabautismuhan ka sa ngalan ni Jesus, kinanglan masiliuhan ka sa gahom ni Ginoong Jesucristo. So pag naa naman gud ang power sa Ginoo, motoy mangunay sa pag-transform, motoy mangunay sa pag-umol kanato aron nga atong masunod pa pagmaayo ang will o kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Gamay na lang mga igso. Then, ikaapat, importanteng butanga naa ka sa will sa Ginoo, living holy life. Magpuyo ka uban ang pagkabalaanon nga kinabuhi. Living, the word living, dili ka absolutely balaan. Kaya ang Diyos raman yun ang balaan. The word living is a process of life to be in Christians living, to be holy, living, maglakaw ka, lumakad ka na may kabanalan. Ambot pasabot, isamuhay mo ang kabanalan. Hindi ka pa banal, isamuhay mo ang
kabanalan. Blessed be the name of the Lord. Dahil ang banal lang ang Panginoon. Isamuhay mo ang kanyang kabanalan. Abot pasabot, mga kaibigan. Practicing the holiness of God. Okay? So kung ikay Christian, tapos sabihin mong you are in the will of God, thy will be done. Tapos nagbibisyo ka pa. You are not living in a holy life. Amen? Praise God. Sikapin natin ito, mga kapatid. Hallelujah. It is the will of God for each one of us to live a sanctified life. Ito yung kalooban ng Diyos na mamumuhay tayo na may kabanalan. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. These are the prerequisites in following the will of the Lord. Mao ni ang gikinahanglan sa pagsunod sa Ginoo. Na ako'y verse nga basahon before ta magtapos kay maadto ta sa prayer. Then ato ning italakay next week mga igsoon sa atong morning devotion. Buksan po natin ang Isaiah chapter 35. My sons, kabalo ko nga inyo na ning sige sagad mabasa. Isaiah chapter 35. Verse 8 to 9 ingon diri. Didto may usa ka dalan. Didto kuno na ay usa ka dalan ug usa ka alagianan. Ug kini pagatawgon ang alagianan sa pagkabalaan. O si tawag kato na yung karsada daw nakita ni Isaiah siyang gitagaan nga kanong kato nga karsada gitawag siya the way of holiness. Ang dalan sa pagkabalaan. Wala din nagiingon ang dalan sa mga balaan, kundili ang dalan sa pagkabalaan. Ang mahugaw dili moagi sa ibabaw niini. Apan kini mailas sa mga linuwas nga maglalakaw nga mga tao. Maglalakaw ha? Linuwas nga mga maglalakaw. Moray makita didto. Mga igsuon nga mag-agi didto. Ang mga hungog dili mga sayop sa sulod niini. Mga hungog yung mga taong walang pakialam sa spiritual status. Mga hungog yan. Hallelujah. Verse 9, walay liyon nga makaadto didto. Liyon, ni bisan unsa nga manunukob nga mga mananap muadto didto. Sila dili hipalgan dito apan ang mga linuwas magalakaw didto. Naidalan di ay nga giandam future man ni. Isaiah ang nagsulti usa ka propeta mga kaigsunan. There is a way and that is called the way of holiness. O maila kini gitawag kini the way of holiness ngano man ang moagi didto katong mga tao nga nagkinabuhi diha sa pagkabalaan. Blessed be the name of God. Mao ni ang iglesia. Mao ni karon. Naglakaw ta sa pagkabalaan. Ang mga hungog di makaagi dito, ang mga manunukob. Kanang mga dalo di nakasulod dito. Dili mo tabang sa buluhaton di nakasulod dito. Mga manunukob man sila. Mga leyon, mga igsoon. Dili kasulod dito. Kundili ang makaagi dito katulang mga taong mga linuwas. Blessed be the name of the Lord. Ikaw, kitang tanan, mga redeemed people ta, mga linuwas kita nga mga tao, ug kita mo'y moagi ni ini nga dalan. Ang buti pasabot ato ning trabaho. Kaya ang atong agianan gitawag dig the way of holiness. Dili og the way of worldly system, dili the way of holiness. Muna gitawag tag the way of holiness church. Kita ang iglesia na lumakad mga igsoon sa kabanalan ng Panginoong Hesukristo. So, mga igsoon, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat sa kaygayunan nga gihatag sa Ginoo kanato. Thy will be done.